Marcos, sinermonan si VP Sara at mga Duterte. Ano ang tunay na mensahe sa likod ng kanyang talumpati? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Is to lose yourself in the service of others. These simple yet profound words remind us that our chosen path is not one of privilege but of purpose. More than just a job, public service is a lifelong commitment. Isang tahimik ngunit makapangyarihang eksena. Tumayo si Sandro Marcos sa harap ng House of Representatives. Walang palakpak, walang ingay, pero ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Public service is not just a job, but a lifelong commitment. Matipid ang kanyang ngiti, pero ang kanyang mensahe, isang tila paalala o banat dumidiretso sa pinupuntirya. Pero sino nga ba ang tinatamaan? Ang mga Duterte ba? Si VP Sara ba? O ang mismong sistema ng politika sa Pilipinas? Maraming nagtatanong, maraming nag-aalangan. Baka may tinutukoy si Sandro, pero ano nga ba ang tunay niyang gustong iparating? Hindi isang pribilehyo, kundi isang pananagutan. Habang dumadaloy ang kanyang talumpati, isa-isang binitawan ni Congressman Sandro ang mga salitang tila naglalagablab. More than just a job, public service is a lifelong commitment. Isang malinaw na pahayag, pero may bahid ng pananawagan. Sino ang kanyang pinapatamaan? Sa panahong kabi-kabila, ang usapin sa politika, mula sa confidential funds ni VP Sara hanggang sa tila lumalawak na agwat sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Ang ganitong mga pahayag ay hindi simpleng pananalita lamang. Hindi siya nagbabanggit ng pangalan, hindi niya diretsahang sinasabi, pero hindi ba malinaw kung sino ang dapat makinig? Sino ang dapat magising? Every bill we propose, every law we pass, every reform we champion must be grounded in the principle that governance exists not to rule but to uplift. Kung hindi mo pa rin nakikita ang malalim na patama, isipin mo itong mabuti. Sinabi niyang ang gobyerno ay hindi para maghari, kundi para maglingkod. Pero sino nga ba ang nasanay sa paghahari? Sino ang madalas ipamukha ang kapangyarihan kaysa sa tunay na serbisyo? Sino ang madalas gawing personal ang pondo ng bayan at itago ito sa likod ng confidentiality? Sino? Walang sagot. Malamig na hangin na bumalot sa silid ng kamera. Walang sumagot. Walang kumibo, pero alam ng lahat, may tila pinapatamaan. Pero bakit ngayon? Mula sa pahigpit na alyansa hanggang sa tila lumalawak na distansya, hindi na sikreto ang lumalaking puwang sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon sinasabi ni Marcos na ang public service ay hindi isang pribilehyo, kundi isang responsibilidad? Bakit ngayon niya binibigyang diin na ang gobyerno ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kapakanan ng bawat Pilipino? Dahil ba ito sa mga issue ng confidential funds ni VP Sara? Dahil ba ito sa lumalakas na usap-usapan na hindi na kasing tibay ang Marcos-Duterte tandem? O ang mga biktima ng extrajudicial killings? O dahil kaya may mensahe siyang gustong iparating, isang mensaheng dapat makarating sa tamang mga tenga? Ano ang totoong mensahe nito? Kung pagbabasehan ng mabuti, tila isang simpleng talumpati lamang ang sinabi ni Sandro. Pero hindi mo rin maaalis ang pakiramdam na tila ito'y isang sermon, hindi lang para sa mga empleyado ng gobyerno, kundi para sa mga nakaupo sa kapangyarihan, para sa mga nasanay na sa pundo ng bayan, para sa mga nalulung sa kapangyarihan, para sa mga nakalimot kung sino talaga ang dapat nilang pinaglilingkuran. Hindi siya nagtaas ng boses, hindi siya nagbanggit ng pangalan, hindi siya naglabas ng kontrobersiya, pero narinig ng lahat at mas nararamdaman ito ng dapat tamaan. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Matapos ang talumpati, walang masyadong reaksyon mula sa kampo ni VP Sara. Tahimik, hindi nila ito diretsahang sinagot. Pero itong tanong, babagsak ba sa kawalan ng mensahe ni Sandro Marcos o magsisimula na ang isang panibagong yugto sa politika ng bansa? Tila isang babala ang kanyang mga salita, isang papiyaw na hampas sa mga nakalimot sa tunay na kahulugan ng serbisyo publiko.
At kung may isang bagay na sigurado, hindi pa ito ang huling beses na maririnig natin si Sandro Marcos sa ganitong paraan. Ang tanong, handa ba ang mga Duterte sa susunod niyang sasabihin, "Have mercy, O God"? Marcos 10 verse 43 to 44. Ngunit hindi ito dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang sinumang nagnanais maging dakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging alipin ng lahat. Sa talumpati ni Sandro Marcos, binigyang diin niya ang tunay na serbisyo publiko ay hindi isang pribilehiyo kundi isang pananagutan. Ang mga salita ng ating Panginoon sa aklat ng Marcos ay nagbibigay linaw sa tunay na kahulugan ng pamumuno. Hindi ito tungkol sa kapangyarihan kundi sa paglilingkod. Ang isang pinuno ay hindi dapat naghahari kundi naglilingkod. Ngunit sa ating panahon, ilan sa ating mga lider ang tunay na naglilingkod para sa bayan? Ilan ang hindi natutukso ng yaman, posisyon at kapangyarihan? Sa ating pagninilay, tanungin natin ang ating mga sarili na nagagamit ba natin ang posisyon o kakayahan natin upang makatulong sa iba? Tayo ba ay namumuhay ayon sa prinsipyo ng tunay na paglilingkod, hindi para sa sariling interes, kundi para sa ikabubuti ng iba? Nananalangin ba tayo para sa mga pinuno ng ating bayan upang sila ay mamuno ng may takot sa ating Panginoon Diyos at may puso sa tunay na serbisyo? Ang tunay na tagapamuno ay hindi naghahari, kundi handang ialay ang sarili para sa iba. Sa ating panalangin, hilingin natin na nawa ang mga namumuno sa atin ay gabayan ng ating Panginoon Diyos upang maging mga lingkod sila na may puso na magpapakumbaba, paglilingkod at tunay na malasakit sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyong harapan ng may papapakumbaba at pagsamba. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay liwanag sa tunay na kahulugan ng pamumuno at paglilingkod. O aming Panginoong Diyos, pinapanalangin po namin ang bawat pinuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamaliit na posisyon sa gobyerno. Bigyan niyo po sila ng pusong mapagkumbaba, pusong naglilingkod at pusong may takot sa iyo. Huwag mo pong hayaang matukso sila ng kayamanan, kapangyarihan at kasikatan, kundi itanim mo sa kanilang mga puso ang tunay na malasakit sa bayan. Naway ang kanilang mga desisyon ay maging ayon sa katarungan at katwiran. Alisin niyo po ang katiwalian, kasakiman at pagmamalabis sa gobyerno. Gamitin niyo po ang mga tapat na lingkod ng bayan upang magsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman ng sistema ng politiko sa bansa. O aming Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang bawat isa na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Tulungan niyo po kami na huwag maging bulag sa katotohanan, kundi maging mapanuri at matalino sa aming mga pananaw sa mga namumuno sa aming bansa. Bigyan niyo po kami ng lakas upang ipanalangin ang mga pinuno at maging bahagi ng pagbabago. O aming Panginoon Diyos, turuan niyo rin po kami na magampanan po namin ang aming mga tungkulin bilang mga anak po ninyo. Magkaroon ng mas malalim na relasyon po sa inyo. Lalong higit, makita po nawa namin ang buhay na kasama po namin ang aming Panginoon Kristo magpakailanman sa langit na bayan. O aming Panginoon Diyos, turuan niyo po kami sa aming sarili na maging totoo sa aming paglilingkod sa aming kapwa, na ito'y nagmumula sa inyo lamang. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos, at patuloy po kaming gabayan. At salamat sa pagdinig ng aming mapanlangin o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.